Ito ang lumang bahay ng pamilya Rong. Naubusan ka na ng oras. Handa ka na ba? Madali lang. Dinha Shenzhen ng pamilya Rong. Isang malaking tao na inialay ang kanyang buhay sa bansa. Anne Malong. Baka hindi kayo makaligtas ngayong gabi. Paano kaya? Hindi magagawa ng ating Rong Jiao kung wala ang matanda. Wala na ba talagang ibang paraan? Hoy, sinubukan ko ang lahat. Matanda na ang matanda. Nabigo ang lahat ng organo sa katawan. Kahit nabuhay pa si Huatuo, hindi na siya makakabawi. Hindi kinakailangan kung sino. May natitira pa siyang buhay. 13 minuto at 19 segundo. Itaas ang iyong mga kamay at huwag nang humakbang pa. Sino ka? Paano ka nakapasok? Dahan-dahan lang. Piliin ang dobleng oras. 100 tasa. Bakit hindi sila gumagalaw? Ano ang nangyayari? Anong klaseng superpower ito? Sino ka? Oops, parang nakakatakot. Don't you worry. Pinahinto ko lang ang oras nila. Ano ang ikinagagalit mo kapag huminto ka? Anong nangyari? Kailan ka pumunta doon? Sa isang iglap. Rong, mangyaring payagan akong magpakilala. Ang apelyido ko ay Lu. Maaari mo akong tawaging Ina Lu. Ako ay isang negosyanteng gumagala sa mundo. Mayroon akong isa at isa lamang. Oras na yon. Ang pangalan ko ay Luli. Orihinal na isang ordinaryong manggagawa. Kung bakit ako makakapag-trade ng oras. Nagsimula ang lahat 1-0 araw ang nakalipas. Masyadong mataas ang pressure sa trabaho ng anak ko. Magbitiw ka na lang. Inilabas namin lahat ng ipon namin. Nagsama-sama ng 700,000. Siguradong makakabili ako ng bahay sa isang lugar. Mga ordinaryong tao sa lungsod ng Magic City. Napakaliit nito. Para kaming nasa malaking lungsod na ito. Nagpupumiglas na langgam. Dati akong nangangarap. Nanatili sa internasyonal na lugar na ito nang walang pag-aalinlangan. Metropolis sa pananalapi. Isang malaking larawan ng paghihiganti. Sayang at hindi ako ang bida sa mundong ito. Malupit ang lipunang ito. Hindi dahil sa sarili kong pagsisikap. Ikaw ay gagantimpalaan ng naayon. Ayokong mamuhay ng ganito. Huli ka na. Hayaan mo na. Hello, natamaan mo ako. Ano ito? Natira. 2 segundo. 1 segundo ba ito? Paano kaya? May bumangga sa pulang ilaw at naaksidente sa sasakyan. Tumawag ng pulis. Ambulansya, magmadali ambulansya. Countdown sa kamatayan. Bata pa. Kawawa naman. Sinong nagsabing hindi? Parang malapit na kumpanya. Ang natitirang haba ng buhay ni si Dijun ay 9 na taon. Ang natitirang longevity rise ni Cheng Xiaoxian ay 31 taon. Nakikita ko talaga ang buhay nila. Ano ang nangyayari? Hallucination ba ito? Parang may kung ano sa puno. Ito ay isang pocket watch na kinuha sa aking katawan. Ano ang silbi nito? Tumigil ang ulan. I-pause ko ang oras. Hindi ba talaga sila makagalaw? Walang tugon, ano ito? Pinaikli ang buhay. Kaya ito ay habang buhay. Subukan ito dahil maaari mo itong bunutin. Ang mga kinatawan ay maaari ding magbigay. Susunod mong malalaman. Tingnan kung tumaas ang kanyang natitirang buhay. Ito ay 9 na taon at 15 araw bago. 3 oras at 12 minuto. Nagbago. Hindi ka panipaniwala. Hahaha. Tila nakakuha ako ng isang hindi ka panipaniwalang kakayahan. Ang oras ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang iyong kapalaran. Isang pagkakataon na masira ang hawla. Kaya kong kontrolin ang oras. Maaari din itong kontrolin ang buhay ng mga tao. Sa lungsod na ito, ilang tao ang lumalaban hanggang kamatayan para sa katanyagan at kayamanan. Ngunit ang batayan ng lahat ng ito ay oras. Ang oras ay ang pinakamaganda. Ay pantay para sa lahat. Ngunit lahat sa parehong oras. Iba ang halagang nilikha. Gusto kong maging isang mangangalakal ng oras na maaaring makipagkalakalan ng oras. Kontrolin ang buhay ng sinuman. Pagdating ng panahon, lahat ng elite sa mundo
Mabaliw sa akin. Well, kailangan kong mag-adjust ulit dito. Walang butas. Aba, bumalik na yata ang kasama ko. Basang-basa ako, kaya kailangan kong magpalit ng damit ng mabilis. Bumalik ka. Kalsada. Luli, bumalik ka. Hindi naman kita inistorbo, di ba? Wala. Ayos lang. Kadalasan ang kalsada ay mukhang walang sigla. Anong nangyari ngayon? Paano maging kaunti? Gwapo. Hindi. Maaaring maging tama. Ikaw ay isang babae na determinadong magpakasal sa isang mayamang pamilya. Paano ka madaling matukso ng isang ordinaryong lalaki? Sasama ka ba? Wala siyang mansyon sa sentro ng lungsod at 10 milyong deposito. Babalik muna ako sa kwarto ko. Matulog ka rin ng maaga. Good night, parang may iniisip lang siya. Isang maganda, matalino at bottom line na babae. Ito ay hindi isang bagay na maaaring isipin ng mga ordinaryong tao. Ngunit, hindi na ako ordinaryong tao. May kakayahan akong kontrolin ang oras. Maaari mo ring gawing parang kargamento ang oras. Pagkuha at pagbebenta. Mula ngayon, isa akong time merchant. Maaari akong bumili ng oras sa iba. Ibenta sa mataas na presyo sa mga nangangailangan nito. Sino ang magiging maswerte na maging aking unang kliyente? Upang makamit ang aking unang pagkuha. Tunog ng oras. Halos lahat ng ipon ko ay inilabas ko. Pumunta dito para maghanap ng unang customer. 10 araw nang wala ang matanda. Hindi nakakatugon sa aking mga kinakailangan. Well, hindi rin ito angkop para sa mag-ina. Nagbibigay daan ito sa akin na magbenta sa sinuman para sa pera. Ang mga tao ng oras ay gumagawa ng mga transaksyon. Pero umaasa pa rin ako. Ang kanilang natitirang buhay ay maaaring mas mahaba. Kung tutuusin, ang buhay ay mahalaga, hindi ba? King, makakaipon ako ng sapat na pera sa lalong madaling panahon. Binili kita ng iPhone. Huwag mag-alala, nagtrabaho ako ng ilang trabaho. Dapat sa iyong kaarawan. Malaking regalo para sa iyo. Hello, wag kang tamad. Napakaraming leaflet na hindi pa naipapadala. Oops! Tumigil ka na sa pagsasalita, magiging abala ako, naghihintay ng aking magandang balita. Ikaw ba ay isang part-time na mag-aaral sa kolehiyo? Mukhang kailangan mo ng pera kamakailan. Ang aking unang kliyente. Ikaw ito. Dahil sa katamaran mo. Ang isang bahagi ng perang ito ay ibabawas. Ngunit alang-alang sa iyong katapatan, ayos lang. Salamat, aking Panginoon. Marami sa inyo ang lumayo. Hay, malayo pa naman. Kailangan mong magtrabaho ng husto. Anyway, dapat bilhin ang mobile phone ng Diyosa. Magpatuloy sa hapon. Gusto ng amo ng pinakamurang fried noodles. Sige, sandali. Pagod na ako. Uy, anong problema? Hey. Kamusta? Ikaw ay. Ang oras ay nadoble ng 100 puntos. Ano ang nangyayari? Ito ang ginawa mo. Sino ka doon, worry? Naglaan lang ako ng oras. Magdamag. Gumawa ng maliit na pagbabago sa oras sa paligid mo. Ngayon ang mga tunog at paggalaw ng labas ng mundo ay naging napakabagal. Parang tumigil. Ano ang hinahanap mo sa akin? Payagan mo akong magpakilala. Maaari mo akong tawaging time merchant. Ano ang hindi ko narinig tungkol sa isang negosyante? Baliw ka ba? Mukhang kailangan ng ilang pagpigil. Zeng, huwag kang kabahan. Ilang taon na akong gumagala sa mundong ito. Tulad ng mga taong bumibili ng kanilang habang buhay. Muling pagbebenta sa mga may kakayahan at nangangailangan. Paano mo nalaman ang apelyido ko? Sobrang curious. Pagkatapos ay ipaalam sa'yo. Si Zeng Bawen ay 21 taong gulang. Ang natitirang habang buhay ay 65 taon at 126 araw. 8 oras 23 minuto 31 segundo. Ito ba? Mukhang mabubuhay ka ng hindi bababa sa 80 taong gulang. Mahabang buhay talaga. Kaya, Zeng. Hindi ko alam kung gusto mong maglagay ng kaunti. Dagdag na oras. Ibenta mo sa akin. Mabebenta ba talaga ang oras? Hindi ko alam kung ano ang presyo.
Wala dito. Nakikita mo, depende ito sa iyo sa loob ng 1 taon. Depende sa halagang nilikha. Pero estudyante ka lang ngayon. Kaya handa akong magbayad ng 300,000. Para bilhin ka ng 1 taon. 300,000 karamihan sa mga ordinaryong tao. Hindi ako kumikita ng ganoon kalaki sa 1 taon. Hindi, ang gusto kong ibenta ay ang aking habang buhay. Masama kung mamatay ako ng maaga. Naisip mo na ba ito? Kung gusto mong magbenta, pirmahan mo lang ang pangalan mo dito. Ito ay kahit na ito ay ibinebenta sa loob ng 1 taon. Mabubuhay pa ako ng matagal, di ba? Kung makakakuha ako agad ng 300,000, maaari kang bumili ng regalo para kay Kingking. Ako mismo ang makakabili nito. Matagal ko na itong pinag-isipan. Anyway, ang pagtatrabaho ng part-time ay gumugugol ng oras sa pagbili ng pera. Kung hindi ka makapagdesisyon, aalis na ako. Teka, wala pang 1 taon. Ibinebenta ko. Napakahusay. Pirmahan mo ang iyong pangalan. Ang pera ay sayo. Well, ang iyong habang buhay ay 300,000. Sulit naman. Ang mga mandirigma ay hindi kailangang magpanik. Ang kontrata ay magkakabisa. Ano ang mali? Ang haba ng buhay ay talagang nabawasan ng 1 taon. Oras ng pagsasara ng deal upang ipagpatuloy. Sa kasong ito, iyon na ang lahat, haha. Mahusay, ngayon hindi lamang ang telepono ang mayroon nito. Ang aking game console at ang aking mga sneaker. Narito ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kung sa susunod, gusto mo pa akong makatrabaho, maaari mo akong kontakin hindi. Kalimutan mo na. Nawalan ako ng 1 taon ng buhay. Ang ganitong bagay ay hindi maaaring magpatuloy. Iyan bata pa ako. Kunin mo. Kakailanganin mo ito. Mauna na ako. Mangangalakal ng oras. Ang unang deal na ito ay mas maayos kaysa sa naisip ko. Pagkatapos ay mabubuhay ako sa taong ito. Kanino ko dapat ibenta? Oras. Ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngayon nasa kamay ko na. Ang dayong makapangyarihan at hindi mabibiling bagay. Dapat kong piliin ng mabuti ang aking target sa pagbebenta. Ito. Hindi ba ito ang sikat na matandang si Rong? Pamilya Rong. Ito ay parang kulob para sa lahat. Si Rong Jia ay isang tunay na sikat na pamilya. Naipasa sa daan-daang taon. Umunlad sila sa pamamagitan ng industriya. Mayaman bilang isang kaaway. Sa langit at maging sa mundo. Lahat ay nagsulat ng isang maluwalhating kasaysayan. Ito ay isang hindi gustong pag-iral hanggang ngayon. Mabuti. Mukhang ang susunod kong kliyente. Siya ay isang hindi kapanipaniwalang malaking tao. Wala na ba talagang ibang paraan? Hoy, sinubukan ko ang lahat. Matanda na ang matanda. Nabigo ang lahat ng organo sa katawan. Kahit nabuhay pa si Huatuo, hindi na siya makakabalik sa langit. Naabot ko na ba ang oras? Nakaranas ako ng digmaan. Masakit na digmaan sa panahon ng kaguluhan. Isang buhay na puno ng hangin at alon. Ngayon gusto mong mamatay sa kama, hindi ba? Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kailangan ako ng pamilya ko. Ako ang kanilang Dinghe Shenzhen. Habang buhay pa ako. Ang mga tao ay iiyak ng dugo at kaluwalhatian. Hayaan mo akong mabuhay ng higit sa 1 taon. Isang araw hindi talaga ako nagkakasundo. Sino ang nandoon? May nakapasok ba? Haha matanda, wala akong silbi. Hayaan ang sinuman. Maaaring pumasok sa aking bahay. Rong, mangyaring payagan akong magpakilala. Ang apelyido ko ay Lu. Maaari mo akong tawaging Lu. Ako ay isang negosyanteng gumagala sa mundo. Mayroon akong isa at isa lamang. Oras na yon. Anong uri ng negosyante ang maaaring bumili at magbenta ng oras bilang isang kalakal? Baka sinungaling siya. Ngunit tumingin sa paligid. Kung totoo ang lahat. Masyadong mahirap ipaliwanag. Kahit anong tanong mo. Maaari kang magtanong mamaya. Paalalahanan kita. Wala pang 0 minuto ang natitira sa buhay ng matanda. Pagkatapos. Lu, hindi ko alam kung magkano ang halaga ng oras mo. Totoo man o hindi ang sinabi niya.
Tuklasin muna ang kanyang bottom line. Lahat sa parehong oras. Iba ang halaga na maaaring malikha. Daluyan ng pera. Singilin ang isa paghahati 5 ng halagang nilikha ng mamimili sa loob ng 1 taon. Pagpepresyo para sa 1 taon. Ngunit ayon sa aming kita, ito ay kakalkulahin sa bilyon-bilyon. Ito ay maraming pera. Paano hindi magagapi ang pamilya Rong? Hindi mo ba naiintindihan ang katotohanan na ang 1 pulgada ng oras ay hindi mabibili ng $1,000? Kung tutuusin, ito ay isang grupo lamang ng mga mortal. Ano ang sinabi mo? Naubusan na ng oras. Ano ito? Rong, ikaw ay nasa kapangyarihan sa loob ng mga dekada. Ngunit ang oras ay patas. At ako ang may kontrol sa balance. At ito, ano ang gusto mong sabihin? Wow! 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 Tio Luxian. Pagbubuntis. Gusto namin ng isang tiyuhin na mabuhay ng 1 buong taon. Walang problema, kaya Rong. Mangyaring lagdaan ang iyong pangalan dito. Inralu, hindi ako makagalaw ngayon. Natatakot ako. Rong, pakibilisan. Huwag. Nasa akin pa rin ang aking engranding plano ng panitikan at sining. Gusto ko pa ng apoy. Gusto ko ng apoy. 8 segundo ang natitira. Kailangan kong magpaputok. Gumagana ba talaga? Masayang pagtutulungan. Tiyuhin. Ang kakayahang ito ay talagang kamangha-manghang. Ito ay gumana. Tiyuhin. Madaling magkaroon ng natitirang buhay. 365 araw at 1 segundo. Tumaas ang lifespan ni Uncle. Ang pakiramdam na ito. Ako ba? Karapat-dapat talaga siyang maging pangalawang henerasyong patriarch ng pamilya Rong. Namangha talaga ako sa tiyaga na ito. Ikaw. Natapos ang deal. Tito, ano ang nararamdaman mo? Tiyuhin. Parang ako. Pabalik sa ilang taon na ang nakalipas. Bagama ni matanda na. Ngunit puno ng sigla. Ito ba ang kapangyarihan ng oras? Binabati kita, Ginoong Rong. Sa susunod na taon, mangyaring tamasahin ang buhay na binili mo ng lubos. Paalam kay Lu. Paalam at maghintay. Tungkol sa iyong sweldo. Hey. Mangyaring tawagan ang account na ito. Naniniwala akong hindi ka tatalikuran. Napaka-misteryoso ng Ginoong ito. Anong nangyari? Rong. Guro, ito ba ay isang flashback? Paano ito posible? Lahat ng naroroon ngayon. Itikom mo ang iyong bibig. Sabihin mo. Huwag magsabi ng kahit isang salita. Anong nangyari kanina? Bakit hindi ako humanga? At B. Nasaan ang binata nakakapasok lang? Hindi kaya't ito? Ito ang iniwan ni Emma Lu. Tignan mo, bakit hindi natin tingnan? Hanapin ang napagkasunduan. Ibigay mo lahat. Hindi ko naisip. Sa mundong ito, mayroong isang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Iba sa mga. Isa lang itong supernatural na kapangyarihan ng mga ordinaryong tao sa ibang bansa. Ito ay kabilang sa kakayahang maghimagsik laban sa kalikasan. Ang kapangyarihan ng batas. Ang kanyang presensya ay para sa atin. Hindi naman isang masamang bagay. Ang NLU na ito ay maaari lamang maging malapit na kaibigan at hindi matakot sa kaaway. Naiintindihan mo ba? Mangyaring sundin ang iyong mga tagubilin. Ganito ba ang pakiramdam ng Mastering Fate? Sobrang cool. Ang nakaraang 2 transaksyon ay naging maayos. Ipinapakita nito na tama ang desisyon ko sa time trade. Kung ito man ay ang pamilya Rong ng mga nangungunang higante. Ordinaryong college student pa rin. Lahat sa ilalim ng aking kontrol. Pinamunuan ko ang buong proseso ng time trade. Parang, medyo successful ba ang time businessman na ginampanan ko? Gayunpaman sa pagdami ng mga customer. Unti-unti akong mawawalan ng lakas. Kailangan mong gumawa ng plano. May club ang kotse. May club. Longevity Club. Kabilang sa mga nangungunang club ngayon. Lahat ay nagtitipon sa iba't ibang larangan. Ang pinakakaakit-akit at maimpluwensyang celebrity.
Maharlika. Ang mga club na ito ay ang 18 hinto ng makapangyarihan. Isang lugar ng pagtitipon para sa mayayaman. At pagiging miyembro ay simbolo ng kayamanan at katayuan. Ako lang ang namamahala sa lahat ng gawain ng Changshen Club. Nangungunang gumagawa ng desisyon. Ang karapatang mag-utos at mag-utos sa lahat ng miyembro ng club. Ganap na sundin ang iyong sariling kalooban at mga tagubilin. Lahat ng mga tagubilin sa aking pangalan ay sagrado at hindi nalalabag. Walang pagtutol o kahulugan ang pinapayagan. Ang club ay sumasaklaw sa lahat. Mga ordinaryong tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa mundo. Elite rich businessman. Ang mga miyembro ng club ay dapat nahahati sa 9 na antas. Sukatin ang pagkonsumo ng pera. Ang antas ng pag-ibig ay 10-10 milyon. Lover 2 is level 1, lover 3 is level 11. Ang antas ng pag-ibig 4 ay 10-10 bilyon. Ang antas ng pag-ibig 5 ay 100 bilyon, at ang antas ng pag-ibig 6 ay trilyon. Ang mga kamag-anak na miyembro sa unang antas ay maaaring mag-redeem ng hanggang 1 taon ng buhay. Ang mga miyembro ng level 2 ay maaaring mag-redeem ng 3 taon ng buhay. Ang mga miyembro ng level 3 ay maaaring mag-redeem ng 5 taon ng buhay. Ang mga miyembro ng level 4 ay maaaring mag-redeem ng 0 taon ng buhay. Ang mga miyembro ng level 5 ay maaaring mag-redeem ng 18 taon ng buhay. Ang mga miyembro ng level 6 ay maaaring mag-redeem ng 26 na taon ng buhay. Mag-set up ng management committee sa ilalim ng membership. Kasama si Mayor Lee. Isang vice chairman. Ang isang miyembro ay kumakatawan sa 1-0. Kalihim General. At ang aking Longevity Club. Magiging pinakanakakatakot sa mundo. Pinakamahiwagang organisasyon. Maging isang nilalang na higit sa lahat. At ako ay ang nangungunang gumagawa ng desisyon ng club. Magtaglay ng sagrado at pinakamataas na kapangyarihan. Gustong bumuo ng Longevity Club. Dapat mahanap ang pinakamaasahan at tapat na buhay. At karamihan sa mga taong ito. Lahat sila ay mga taong napipilitang magtrabaho ng husto sa buhay. Hoy, dahan-dahan lang. Itong Ginoo. Saan ka pupunta? Sasakay ka ba ng taxi? 40 years old pa lang. Mukhang mas matanda kaysa sa aktwal. Mukhang pagod na rin kumita ang tiyuhin na ito. Mga taong sumobra sa kanilang buhay. Tulad ko dati. 601 Jiangkou District. Sir, dapat malaki ang negosyo mo. Malalaman mo sa estilo mo. Hindi kasing bastos ko. Dumating na ang pera. Gaya ng inaasahan sa pamilya Rong. Napakalaking halaga ng pera ang nalikom ng napakabilis. Mukhang interesado sila sa deal na ito. Tapos na ang anak ko. Hinihila ko ang trabaho. Anong problema ng lolo mo? Ano ang dahan-dahan lang? Pupunta ako doon kaagad. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera, hayaan mo akong mag-alala tungkol dito. Patawarin mo ako. May apurahang bagay sa bahay. Kailangan kong pumunta sa ospital. Bakit hindi mo palitan ang iyong sasakyan? Hindi, may gagawin ako sa ospital. Dalhin mo ako doon. Magbabayad ako bago ang sasakyan. Salamat, sir. Ang aking anak ay nasa 3 taon ng mataas na paaralan. Magandang akademikong pagganap at matino. Sabi ng guro, magsikap ka lang. Tiyak na pumunta sa isang pangunahing unibersidad. Plano kong i-enroll ang aking anak sa isang elite training class. Pagsama-samahin. Sayang at hindi ko kayang bayaran ang 10,000 tuition fee. Ipahiya ang bata. Ngayon idagdag ang aking ama. Anong pinagsasabi mo? Sorry. Masyado lang akong kinakabahan. Wala. Hoy, bakit ang bilis ngayon? Sorry, hindi na ako makakarating pa. Bigyan mo ako sa pagkakataong ito. Kumusta naman ang lahat? Pera ba yan? Mga Ginoo. Nag-iwan din ng note ang Ginoo. Ito ay isang tip. Kung kailangan mo pa ng pera, matutulungan kita. Ngunit sa susunod na ito ay hindi isang libreng numero. Nakapatay ka ng mabuting tao. Salamat, salamat, salamat. Mali ang direksyon, Tito. Bobo. Ngunit, hindi ako isang taong kailangang magpasalamat para makilala ang sarili ko.
Parang may darating na customer sa lalong madaling panahon. Tanungin kung ano ang iyong tinitingnan. Tingnan mo, binalatan ko ang balat mo. Ulat ng diagnosis. Hindi ba darating ang customer? Bumalik ka muna. Yang Zen, social na naman ba? Hoy, kalimutan mo na. Hoy, anong ginagawa mo? Nakita kong nakatulog ka, natatakot akong sipon ka. Salamat. Babalik na ako sa kwarto ko. Roommate talaga siya. Talagang hindi. Pero gusto ko ang reaksyong ito. Ito ay magiging mas kawili-wili sa oras na yon. Upang lumikha ng aking misteryosong imahe ng negosyante. Bago ang susunod na transaksyon, dapat akong maghanda ng business card ng maaga. Oras na para magsimulang maghanap ng mga lalaki. LOL Longevity Club. Malapit na sa tamang landas. Pumunta ka. Ay. Luli. Hindi ba kailangan mong pumasok sa trabaho ngayon? Gumising ng sobrang late. Nakalive ako ngayon. Baka hindi na ako magkasundo at gusto ko nang bumalik sa aking bayan. Mukhang maganda talaga. Sayang naman ang ganyang tao na walang sense of existence. Hindi magkasundo sa Magic City. Mukhang may iba pa siyang hula sa isip niya. Ngunit, sa katunayan, hindi ko na kailangang pumasok sa trabaho. Maligayang pagdating. Hello sir. Ako si Xiao Chen, isang real estate consultant. Nandito ka ba para makita ang bahay? Tama, tingnan natin. May vision ka talaga. Uri ng bahay namin. Lahat mula sa mga German designer. Tingnan mo muna ang uri ng bahay. Hayaan mong ipakilala kita isa-isa. Luli. Miss Yang. Gusto kong bumili ng bahay. Isipin mong nagtatrabaho ka dito. Tingnan natin kung ito ay angkop. Bibili ng bahay ang batang ito. Sapat na ba ang paunang bayad na binayaran niya? Pero sa background ng pamilya niya. Sino ang mahihirapan sa komisyon? Tapos si Luli. Ano ang iyong mental budget? Baka wedding room? Wala akong pakialam. Kailangan mo akong bilhan ng alak sa kasal. Ate Yang, ako. Xiao Chen, magtrabaho ka. Kaibigan ko siya. Ihahatid ko siya. Sister Yang, sa tingin ko ang mga ito ay angkop para sa'yo. Bagama ni maliit ang lugar. Ngunit ang bahay sa lokasyong ito. Mayroong maraming puwang para sa pagpapahalaga sa hinaharap. Hayaan mong gawin ko ang matematika para sa'yo. 70,000 flat. Ang paunang bayad ay tungkol sa. Lahat ba sila ay matanda at bata? Oops. Itigil ang paggawa ng gulo kay Luli. Ito ang mga bahay na pinakaangkop sa'yo. Sayong kita. Gusto mo pa bang bumili ng villa? Hindi impossible. Ang taong ito ay hindi taos pusong dumating upang bumili ng bahay. Sige, maghintay ka. Kalimutan mo na, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanya. Sir Chen, pakitunguhan ito. Hoy Ate Yang. Hindi mo ba siya kaibigan? Nag-uusap lang kami ng 2 round. Kakarating mo lang at kailangan mong mag-ehersisyo sa isang rally. Pumunta ka. Sabi nila pumunta ka. Sige Miss Yang. Nakikita mo ba na hindi mo ito magagawa at itulak ito sa akin, isang bagong dating? Talaga. May dapat asikasuhin si Emma Lu at Sister Yang. Hayaan akong magdala sa iyo ng ilang impormasyon tungkol sa malaking bahay. Pagkatapos ay hayaan mo akong ipakilala ito sa iyo. Mukhang hindi masyadong nobela ang katotohanan. Kapag galit ka, mas nakakaakit. Sa kasong ito, Ginoong Lu, ito ang signature villa ng aming Anjia Real Estate. Well, binili ko ang set na ito. Dalhin ang kontrata. Lu, nagbibiro ka ba? Ang 406 square meter na apartment ay may 5 silid tulugan, 2 sala, 1 kusina at 4 na banyo. Ang hinihinging presyo ay 50 milyon. Walang biro. Gusto ko ang bahay na ito ngayon. At binili ko lang ako sa'yo. Ito. Manager ng tindahan. Nabenta ang aming pinakamahal na bahay. Anong Lolita? Humph. Ilang taon na akong nangungupahan, hindi ko alam kung hindi ka papasok. Gusto kong makita. Tingnan kung ano ang gagawin mo kapag pumirma ka sa kontrata.
Hindi ka pinagkakatiwalaan ni Ilalu. Alinsunod sa mga regulasyon. Ang suite na ito ay nangangailangan ng deposito na 500,000 yuan. Huwag magdeposito. Binili ko ito ng buo. Ano? Congratulations kay Emma Lu sa pagbili ng Angelo Wang sa Huangpu District. Isang marangyang bahay na nagkakahalaga ng 50 milyon. Buti na lang pumunta ako kay Emma Lu. Tiningnan ko lang ang mga larawan at binili ko ito ng buo. Nabalitaan ko na ang bagong dating ay may komisyon lamang na 300,000. Siya talaga. Nagbayad talaga ng buo. Yang Zener. Ikaw ay isang henyo. Ilang taon na akong nangungupahan kasama si Hao Erdan. Pagkatapos ay naghanap ako ng isa pang mayamang pangalawang henerasyon sa buong mundo. Kamusta? Hello, ako ang taxi driver kahapon. Sabi mo kahapon kung kapos talaga ako sa pera. Maaaring makipag-ugnayan sa'yo. Hindi ko alam kung totoo. Siyempre sa tingin ko, oras na para magkita tayong muli. O bakit hindi ka pa dumarating? Sorry late ako. Alu, nandito ka na. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Acute cerebral hemorrhage ng tatay ko kagabi. Iniligtas buong gabi. Ilang abiso sa kritikal na sakit ang inilabas. Anyway, may nailigtas. Nakahiga ngayon sa lii. Ang isang araw ay higit sa 1,000,000 yuan. Maliban sa usura. Hiniram ko lahat ng kaya ko. Ngayon ay nakikita na ako ng aking mga kamag-anak. Parang nakakita ng Diyos ng salot. Pinayuhan nila akong lahat na talikuran ang aking relasyon. Hindi sa kanila ang nakahiga. Okay lang na bumalik kung hindi mo ito kukunin. Oras na para sunggaban ito ngayon. Paano ako? Sir, kailangan ko ng pera. Maraming pera. Gagawin ko ang lahat kung matutulungan mo ako. Mabibigyan kita ng pera. Maraming pera pero gusto ko ay ang iyong habang buhay. Ano ang gusto mong ipadala ko sa kamatayan? Maaaring ito ay isang iligal na aktibidad. Mahigpit na nagsasalita. Ganap na legal at ligtas. Ano ito? Magandang tingnan. Si Dahay ay 40 taong gulang at may natitirang habang buhay na 13 taon at 57 araw. 22, 19. Ako ay isang time merchant. Bumili ng oras ng mga tao. Nagbebenta sa ibang nangangailangan. Ang nasa itaas ay ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Paano makipagkalakalan sa akin? Gusto mong bilhin ang oras ko? Magkano ang gusto mong bilhin ng oras ko? Kung ang iyong kita sa loob ng 1 taon. Ang kabuang halaga ay mas mababa sa Rengi 100,000. Pagkatapos ay babayaran kita ng 300,000 yuan sa isang pagkakataon. Presyo para sa 1 taon. Kung hindi, magbabayad ako ng 3 beses sa iyong taunang kita. Ako ay 40 taong gulang. Ibig sabihin, gaya ng inaasahan. Ang araw na ito ay dumating sa aking mga kamay. I guess 53 years old na siya. Ngunit sapat na. Ginoong Lu. Kung ibebenta kita ng 3 taon ng buhay. Sa aking taunang kita na humigit kumulang 150,000. Dapat ay makakakuha ako ng 1.35 milyong yuan. Mabilis ang pagkalkula. Ngunit sa ganitong paraan, 0 taon na lang ang natitira sa iyong buhay. Dapat mong makita ito sa loob ng 0 taon. Kaya, tapos na ang misyon ni tatay. Kung nakapagdesisyon ka na, pirmahan mo lang ang iyong pangalan sa kontrata. Para makuha mo ang pera. Nakuha ko. Salamat. Ginoong Lu. Nailipat na ang pera. Salamat. Tapos babalik muna ako sa ospital. Paalam sa pera. Mababawasan ang pasanin sa katawan. Ngunit sa oras na yon, hindi ka ba talaga magsisisi? Pantay. Kailangan mong magbayad. Hindi ba ito ang taong iyon noong nakaraan? Parang aso. Ano ang tinatawanan mo, bastard? Anong ibig mong sabihin? Tinatanong kita. Pinagtatawanan mo rin ba ako? Maniwala ka man o hindi, pinatay kita. Parang hindi ordinaryong aso. Ay nagnanakaw ng lobo. Hindi ito tungkol sa iyong habang buhay. Hindi ba malinaw na nakasulat sa medical certificate? Paano mo masasabing may natitira pang 26 na araw?
12, 18. 19, 18. Nakakatamad. Sumama ka sa akin kung gusto ng taong ito na mabuhay. Saan ka nagmula? Anong sakit? Sino pa sa bahay? Penghao leukemia. Ang ganitong uri ng sakit ay wala sa bahay, paano ito mauubos? Mag-aalala ba ang iyong pamilya? Ayos lang. Paglabas ko, hayaan mo silang magpanggap na patay na ako. Kawili-wiling lalaki. Medyo mapagpasyahan. Hayaan mo akong subukan siya. 100 beses na mas maraming oras. Anong nangyari? Ano ang nangyayari? Don't worry, wala akong mali siya. Ako ay isang time merchant. Kaya kitang i-extend. Habang buhay. Ngunit sa halaga ng iyong katapatan at kalayaan. Sa lawak na ito. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring gawin sa isang bulag na mata. Anong gusto mong gawin sa akin? Kawili-wili, hindi ako nagkakamali sa reaksyong ito. Itong lalaking nasa harapan ko. Ano ang gusto niya sa akin? Ngunit makikita ng sinumang may matalinong mata ang aking sitwasyon. Walang saysay. Mayroon akong 2 nakababatang kapatid na babae at 1 nakababatang kapatid na lalaki. May leukemia ako. Hindi kayang bayaran ng pamilya ko ang pagpapagamot ko. Para hindi sila hilahin pababa. Mag-isa akong pumunta sa Magic City. Upang kumita ng kayamanan para sa pamilya sa patay na pera. Sa kasamaang palad, ako ay namamatay. Walang muwang. Kung may paraan para mabuhay ako. Ang pagbebenta ng iyong sarili ay isang umutot. Ang sagot mo ay, anyway, patay na. Bro, anong ginagawa ko? Para maniwala sa ganyang multo. Hindi masama, alam na alam ko ang mga kasalukuyang pangyayari. Gusto ko. Bibigyan kita ng 100 piraso ng perpektong malusog na habang buhay. Ang natitirang habang buhay ay 126 araw. Ang pakiramdam na ito. Ano ang pakiramdam na bumalik sa kalusugan? Nawala ang lahat ng uri ng kakulangan sa ginhawa pagkatapos magkasakit. Ito ay totoo, ito ay naging totoo. Kuya, mula ngayon ako na ang magiging kutsilyo mo at aso mo. Isang salita lang mula sa iyo. Ako, si Penghao, ay mamamatay. Susunod, gusto kong gawin mo ang 2 bagay. Kilalanin mo muna ang iyong sarili. Kulayan ang iyong buhok pabalik. At higit pa. Hanapin mo ako sa address sa business card bukas ng umaga. Na pala, wag mo na akong tawagin kuya. Tawagan ang master. Ay ang master. Panginoon. Master. Wala na. Kakasimula pa lang ng Longevity Club. Kaya kong hawakan ang karamihan sa mga bagay ng mag-isa. Ngunit habang ang club ay patuloy na sumisipsip ng mga customer. Umunlad at lumago. Kailangan kong mag-recruit ng sapat. Mga tapat na subordinates. Matagal nang umuunlad ang club ko. Kailangan kong mag-recruit ng sapat na talento. Kung ito ay isang labanan sa seguridad. Eksperimento sa agham. Komunikasyon ng impormasyon o pangangalap ng katalinuhan. The more the better for me. Kung gayon, sino pa? Magiging mapalad ka bang tanggapin ang pabor ni Ilalu? Ano ito? Seryoso? Luli, ikaw na malaking bastard. Akala ko hindi ka nababalik. Lasing siya, Hindi lasing. Handa ka na ba? Itinago mo sa akin ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw. Sobra na. O ano ang gagawin mo sa akin? Ile, gusto kong parusahan mo ang iyong sarili ng 3 tasa. Bakit mo natapon? Hayaan mo akong linisin ito para sa'yo. Sinong makakalaban kung pupunta ako dito? Kung ito ang orihinal, matagal na akong nagugutom. Ngunit ngayon ang aming relasyon sa karakter. Isang maliit na pagbabago. May mga babaeng natututo ng leksyon. Anong gusto mo? Kahit na si Luli ay isang nakatagong pangalawang henerasyon. Ngunit ang kanyang init ng ulo ay hindi nangangahulugang isang walang malasakit na tao. Basta ipakita ko ang puso ko. Anong mali? Ano ka ngayon? Higit na mas cute kaysa sa matalinong hitsura kapag siya ay gising. Lululi, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ko sinasadya. Lahat tayo ay nagmula sa maliliit na lugar. Tumahimik.
Sa totoo lang, medyo magaling ako. Gusto ko ang hitsura ng isang matalinong maliit na babae tulad mo. Pero hindi na ako ang luli na dati. Kaya kailangan mong ipakita sa akin. Isang babaeng gustong mabighani sa akin. Ano ang gagawin? Wow! Parang nabighani talaga. Sa puntong ito. Malalate na ako sa trabaho. Masyado akong uminom kahapon. Huwag kang mag-alala. Humingi ako ng leave para sa'yo. Magpahinga ka ngayon. Napakabait mo. Hindi ko alam kung paano magpasalamat sa gutom ko. Oras na para subukan ang iyong mga kasanayan sa pagluluto. Ayos ito. Yeah. Ito ang magic ng pera. Maaaring gumawa ng mga tao na magpakita ng walang katapusang kagandahan. Ang mga tao ay nahuhumaling na hindi nila maalis ang kanilang mga sarili. Sinong gustong maging maaga? Master, pasensya na. Maaga akong dumating. Mabuti at masigla. Pero sir, ay ang master. Nasaan ang obsession? Mangyaring uminom ng tsaa at tawagan ako anumang oras kung kailangan mo ng anuman. Babalik muna ako sa kwarto ko. Ito ang aming kontrata ng empleyado. Maaari kang gumawa ng 3 kahilingan tungkol sa'yo. Kung wala kang opinyon sa ibang mga termino, mag-click lamang sa karatula. Huwag kang mag-alala. Hindi mo man lang ba tinitingnan? Malaki ang tiwala mo sa akin. Siyempre hindi kita sasaktan. Feng Hao, mas matalino ka kaysa sa inaakala ko. Mula ngayon, magkasosyo tayo. Sir, ngayon gusto kong gawin mo ang 2 bagay. Hanapin muna itong college student na nagngangalang Zheng Bawen. Pagkatapos ay ipadala ito sa mansyon na ito. Ito ang unang trabahong ibinigay ko sa'yo. Huwag kang magulo. Sir, magpanggap na lang na tapos na siya. Ito ay magiging mas madali sa isang subordinate. Para magtayo ng club, hindi ka maaaring umasa sa isang tao lamang. Ngayon ay magsisimula na akong gumawa ng profile ng kliyente. Hindi sapat ang mga kondisyon ngayon. Maaari lamang gumamit ng software ng chat upang pansamantalang mawala. Ang mga kagamitan sa site ay dapat ding magsimulang maghanap. Sa aking maraming taon ng karanasan sa pagtatrabaho bilang isang programmer, gusto kong maghukay ng isang malaking tao na bubuo ng pangalawang kayamanan ng magkasama. Hindi siguro. Ano ang resulta ng inspeksyon doon? Huwag kang mag-alala, sino ang magiging tanga? Para atakehin ang pinakamalakas na firewall system sa mundo. Itong Wensha Green Supercomputer. Nalampasan na ang limitasyon ng artificial intelligence. Kung may mga hacker na gustong manghimasok dito, maging handa na masubaybayan pabalik. Anong mali? Oh my God, impossible. Sinalakay kami. Kagabi, ang network ng impormasyon ng S-Burns. Dumanas ng hindi pa naganap na pag-atake ng virus sa computer. Merkado ng stock trading. Ang sistema ng opisina ng gobyerno ay ganap na paralisado. Ayon sa ulat ng pagsusuri, ang direktang pagkalugi sa ekonomiya ay kasing taas ng 10 bilyon. Ang pangunahing target ng cyber attack na ito. Ito ay ang computer laboratory ng Universidad ng N. Na-crack ng mga hacker ang warming rate supercomputer. At ilagay ang mahalagang data ng laboratorio ng maaga. Nakatali. Kung sapilitan mong i-restart. Tapos yung lab. Maraming pang-eksperimentong data ang mawawala. Para sa life science. Magdulot ng hindi masusukat na pagkalugi. Sinasabi ng mga psychologist na ang misteryosong hacker. Tila namamatay. May acting personality siya. Upang lumikha ng isang malaking kaganapan na umaakit sa pandaigdigang atensyon. Mamamatay ako. Mukhang malapit ka ng mamatay. Huang Hao, pumunta ka sa villa ni Rong para sa akin. Gusto kong humiram ng ilang profesional na talento kay Emma Rong. Sabihin mo lang sa kanya na ito ay isang malaking pagsubok para sa kanya. Hahaha, nakita mo na ba ang obra maestra ko? Kayong mga makalumang lalaking nagtuturo. Kahit na ako ay may sakit sa pamahid. Mas masahol pa sa basura mo. Mas kwalipikadong kontrolin ang rate ng pagpatay. Hangga't ang virus ay ganap na nabubulok sa kanya. Maaari kong scrap ang internet sa buong mundo sa isang iglap. Ang sumpay na cancer na ito. Masakit na naman. Hindi maganda. Gamot ko. Damn it.
Naubusan na ako ng oras. Hayaan mo akong mamatay. Maging isang general na maaaring magdulot ng sensasyon sa buong mundo. Hayaan ang buong mundo na ilibing kasama ko. Babala ng babala. Ano? Nasira ang aking unang firewall. Paano ito nangyari? Iligtas mo ako. Hindi masama, mayroon akong ilang kaalaman sa aking impormasyon. Ngunit hindi ako 3 taong gulang. Ang mga bagay ay mahiwaga, ngunit ang mga veterano ng hacker ay hindi mahukay. Sobrang puti. Persistent guy talaga ito. Sunduin mo hahaha. Walang kwenta, hindi mo alam. Gaano karaming pagsisikap ang inilagay ko sa nakatagong programa? Ang isang link lang ba ng video ay parang paghahanap sa akin? Hahaha. Akala ko ang galing mo hahaha. Uy, dahil ang kabilang partido ang nagkusa na itaas ang kanyang mukha. Tapos welcome ako. Hello Robert Tapan Morris. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Masama at pabaya. Hindi ko lang alam ang pangalan mo. Alam kong mamamatay ka na. Anong mali? Sayang 0 days lang ang lifespan mo. Gabay sa pag-aaral. Huwag. Nahack na ang tirahan ko. Impossible. Lagi akong nasa bahay. Paano mo nagawa? Imposible, 10 araw lang. Buhay sa dilim. Minsan ang buhay at kamatayan ay isang pag-iisip lamang. Maniwala ka man o hindi. Siya nga pala. Batay sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ako lang ang makakapagbigay ng gusto mo. Kakaiba yan sa mundo. Ora sino ka? Makinig ka sa kaya mo. 0 days dapat sapat na para mahanap ako. Magkakaroon ng period mamaya. Robert. Teka, anong ibig mong sabihin? Tuluyan na siyang umalis. Ito ba ay isang bitag? Parin. Sir, ginawa ko na ang sinabi mo. Ngunit ang kalaban ay isang master. Kahit na sinadya naming mag-iwan ng mga pahiwatig. Huwag kang mag-alala. Kahit na ang isang henyo ay hindi makakataka sa kakanyahan ng tao. Lahat ay natatakot sa kamatayan. Ayan yun. Kailangang mahanap ang lalaking iyon sa lalong madaling panahon. Naubusan na ako ng oras. Okay lang ba ako? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital?